hindi itatayo sa loob lamang ng 3 araw. Sinasabi niya na siya raw ang anak ng Diyos. Mamanhid lang! Wala ka bang maisasagot sa mga paratanggay ko sa'yo? Kung hindi mo pala, ako, si Caifás, ang punong saserdote ng templong to. Sabi ng iba, ikaw daw ay isang hari. Saan lupalok ba ang iyong kaharian? Kaninong hari ka ba nagmula? Magsalita ka. Inuutos ko sa'yo. Sabihin mo sa akin sa ngalan ng Diyos na buhay kung ikaw ang Mesiyas. Sumagot ka! Angal! Hindi ba isa ka lamang anak ng Hussein Alwagi? At ang sabi ng iba, ikaw raw si Elias, ang propeta mula sa Diyos. Sumalit siya ay sakay na ng kanyang karosa papunta sa langit. Hindi mo ba mahal mong biyan ng anas? Bakit nga ba? Hindi ka magsalita! Angal! Dinala ka dito! Dahil ikaw daw ay napastangan sa Diyos. Sa Diyos ni Abraham! Anong masasabi mo sa mga paratang na sa'yo? Ipagtanggol mo ang iyong sarili! Talagang akong nagsasalita sa mga tao. Lagi akong nagtuturo sa sinagoga at sa templo. Wala akong sinasabing paligid. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ang mga taong nakikinig sa akin. Alam nila ang aking mga sinasabi. Ganyan ka pa sumagot sa mga puno sa sacerdote! Palalo! Kung ako'y nagsasalita ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang aking sinabi, bakit mo ako sinampay? Ano pa ang maiunan ko sa tao ito? Kamahal-mahalang Caifás, ang taong ito ay lumabas sa kautusan ni Moises. Kaya nga, nararapat lamang siyang parusahan. Nakikinig ka sa iyong mga sinasabi, Flavio. Nalupasa ka sa batas. Kaya ka nalalaman mo, hindi tayo maaaring magparusa ng isang tao kung walang sapat na ebidensya. Tama ka, matandang Nicodemus. Subalit, nakahanda akong patunayan sa inyong aking mga sinasabi dahil marami akong alam na katibayan laban sa magkukunwaring Diyos. Ano? Tulad ko nga, masyado ko lang may tulad ng pamahalaan. Sinasabi niya, sinusunod niya ang Diyos, subalit siya at ang kanyang mga alagad ay gumagawa tuwing araw ng Sabat. At isa pa, nangangarap din siya ng maraming bagay na nagpapaalam sa damdamin ng ating bayan laban sa ating pamahalaan. At hindi ba't kamakailan lang, may sumugod ng mga rebelde sa ating palakpo. Marahil yun ang kanyang kagagawan. Kaya ngayon matandang Nicodemus, sabihin mo sa akin, hindi mo ba ito sapat na dahilan upang siya ay natunggan? Ang tinutukoy mo ba ay nadakip sa
wala siyang amal, kundi ang aking kagalingan. Utas! Utas! Ano ba ang alasan ng buhay mo ngayon? Dapat kang mabulok. Dapat kang mabulok. At lamunin ng mga ulo. Lamang ang masama. Pati na ang balakilan kong kaluluwa! Panginoon, Panginoon, Panginoon. Wala na akong buot sa langit. Sa impyerno man, hindi na rin paglalagyan ng aking kaluluwa.